Tumingin si Arthur kay Vicar at nagtanong kung talagang voluntaryo itong maging alay para sa higanteng halaman. Sa likuran nila, habang nagliliwanag ng matinding pulang kulay ang kanyang mata, kalmadong kinumpirma ni Vicar ang kanyang pasya. Sa malapit, may isang estudyanteng kulay asul ang buhok na nakarinig sa usapan nila at napatitig sa gulat, dahil sa wakas ay nakilala niya si Vicar. Naalala niya ang samut-saring bali-balita tungkol dito, kung paano nito nalutas ang misteryo ng killer ants, nakatanggap ng sertipiko mula sa Crown Prince, at winasak ang mata ni Professor Sadie. Ayon din sa mga chismis, ikawalo raw ito sa University League at minsan ang sumira ng isang artifact gate na hindi mabasag. Pinagpapawisan sa kaba, napagtanto niyang ang alamat mula sa mga kwentong yun ay nakatayo mismo sa harapan nila. Habang nakatingin siya sa first-year student, bigla niyang naalala na si Vicar lamang ang nagbabala sa kanila tungkol sa nakamamatay na bulaklak kanina. Naisip niya kung paano nalaman ni Vicar ang tungkol sa panganib na yun. Habang naglalakad si Vicar lampas sa karamihan, pinagmamasdan siya ng binata nang may pagkalito, nagtatakang bakit ang isang taong napakalakas ay kusang handang mamatay. Nanatiling mayabang ngunit kalmado ang mukha ni Arthur habang humaharang siya kay Vicar at direktang nakipag-usap dito. Formal niyang ipinakilala ang sarili bilang Vice President ng Student Council ng Colosso Academy. Pinag-cruise niya ang kanyang mga kamay na parang may simpatya at pinuri si Vicar sa paggawa ng mahirap na desisyong pumalit sa babae bilang alay. Sinabi niyang maliligtas muna ang buhay nito sa ngayon, ngunit malamig na tinignan siya ni Vicar, ngunit malupit na idinagdag ni Arthur na mabubuhay lamang ang babae hanggang sa susunod na araw. Iginiit niyang nagkasundo na ang grupo na pumili ng mga alay sa pamamagitan ng patas na botohan. Ayon sa kanya, mabibigyan sila ng oras ng desisyon ni Vicar dahil ito ang magiging alay kinabukasan, habang ang sugatang babae naman ay iaalay sa susunod na araw. May masamang ngiti na mapanuyang nagpasalamat si Arthur kay Vicar sa naging pasya nito. Ngunit hindi natinag si Vicar at malamig na tinignan lamang siya habang itinuro ang mali sa kanyang loika. Kinwestiyon niya kung paano magiging patas ang isang botohan na para lamang magdesisyon kung sino ang papatayin. Diretso niyang hinamon si Arthur at tinanong kung kasama rin ba ang pangalan nito sa sinasabing patas na botohan. Saglit na natigilan si Arthur dahil sa direktang tanong. Ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang pagiging kalmado at sinabing hindi nauunawaan ni Vicar ang sitwasyon dahil kararating lamang nito. Iginiit niyang dahil siya ang namuno upang pigilan ang kaguluhan at pamahalaan ng botohan, natural lamang na hindi siya kasama sa listahan ng mga iaalay. Ngunit inilantad ni Vicar ang kasinungalingan ni Arthur sa harap ng mga natatakot na survivors. Sinabi niyang si Arthur ang humihingi ng mga alay habang ginagamit ang kanyang posisyon bilang leader upang manatiling ligtas mula pa sa simula. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano nito matatawag na patas ang ganoong sistema. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante sa paligid habang napapaisip sila. May ilan na nagsabing hindi kailanman naisama ang pangalan ni Arthur sa listahan, patunay na wala itong balak isugal ang sariling buhay. Naiinis dahil unti-unting kumakampi laban sa kanya ang karamihan. Palihim na isinumpa ni Arthur ang ibang estudyante dahil sa sobrang pagdaldal ng mga ito. Pagkatapos ay naiinip niyang sinabi kay Vicar na dumiretso na ito sa punto. Ipinagtanggol ni Arthur ang sarili at sinabing kailangan ang kanyang pamumuno upang manatiling buhay ang grupo. Inakusahan niya si Vicar na hinahati lamang ang mga survivors gamit ang peking hustisya kahit wala naman itong tunay na plano. Hiniling niyang sabihin ni Vicar ang kanyang ideya, at simpleng sumagot si Vicar. Matapang nitong idiniklara na papatayin niya mismo ang halimaw. Tuluyang nawala ng pasensya si Arthur at sinunggaban ang kwelyo ni Vicar. Galit na galit niyang tinanong kung paano matatalo ng isang normal na estudyante ang isang S-rank monster. Binalaan niya itong kapag nagalit ang halimaw ay magwawala ito, at sumigaw siyang walang ibang tutulong sa kanya. Bilang tugon, kalmadong itinaas ni Vicar ang kanyang kamay at sinuntok ang batong pader sa tabi nila. Dahil sa lakas ng suntok, nabuo ang isang shockwave na tuluyang dumurog sa buong pader. Napatitig ang mga estudyante sa matinding gulat at takot dahil sa imposibleng lakas na ipinakita niya. Dahil sa pagsabog ng mga gumuhong bato, tumilapon si Arthur at bumagsak sa likuran habang namumutla sa takot ang mukha nito. May kumpiyansang sinabi ni Vicar na pagdating ng pagkabukas, siya mismo ang papatay sa Bloodwater Plantain Lily Monster. Lumipat ang mga natitirang estudyante sa wasak na guho ng simbahan ng Old Testament faction ng Quo Vadis. Sa loob ng gumuguhong gusali, nagpahinga ang pagod na grupo sa mga hagdang bato. Ngunit biglang nabasag ang katahimikan dahil sa nakakatakot na tunog ng laman na hinihiwa at pinupunit mula sa likod ng mabibigat na pintuang kahoy. Tinakpan ng mga estudyante ang kanilang mga tainga,
at may isang sumigaw na parang nasusuka siya sa naririnig na tunog. Unti-unting nilamon ng takot at kaba ang mga survivors. May isang binatang napahawak sa kanyang ulo habang nanginginig sa takot, iniisip na kapag ginulo nila si Vicar ay baka patayin sila nito tulad ng nangyari sa pader na winasak nito. Ang babaeng nasa tabi niya ay nanginginig ding sumang-ayon na ang pananahimik habang naririnig ang nakakatakot na tunog ang pinakaligtas nilang pagpipilian. Pinagpapawisan naman si Grenell habang naaalala ang mahigpit na utos ni Vicar na bantayan ang pintuan at huwag hayaang may makapasok habang naghahanda ito para sa pangangaso. Kahit sumusunod siya, labis siyang nababahala at iniisip kung ano ba talaga ang ginagawa ni Vicar sa loob para makalikha ng ganoong mga tunog. Samantala, masamang tumingin ang ibang mga estudyante kay Grenell at kinwestiyon ang bigla nitong pakikipagkampi kay Vicar. Ang mayabang na estudyanteng nakapunitil ang unang nagsalita at nagtanong kung may naniniwala pa ba talaga kay Vicar. Sinabi niyang kinuha na nito ang lahat ng random boxes at stat boosting candies kaya madali lamang itong makatakas anumang oras. Inamin ng estudyanteng kulay asul ang buhok na may pagdududa rin siya, ngunit itinuro niya ang malupit nilang realidad. Tinanong niya ang grupo kung ano nga ba ang kaya nilang gawin upang pigilan si Vicar kung sakaling pagtaksilan sila nito. Nang maalala nila ang eksenang nakatayo si Vicar sa ibabaw ng natalong si Arthur, nabalot ng matinding takot ang kanilang mga mukha habang lubos nilang napagtantong wala silang laban dito. Naalala rin nila ang matapang nitong pangako na papatayin mag-isa ang S-rank monster, ngunit kapalit nito, humihingi si Vicar ng napakalaking kabayaran mula sa mga survivors. Iniutos ni Vicar sa lahat na ibigay ang kanilang mga random gift boxes at stat boosting candies. Sa matalim na tingin, iginiit niyang kailangan niya ang bawat item na pagmamay-ari nila. Nanginginig sa takot ang binata habang naaalala yun, napagtanto niyang kayang patayin ni Vicar silang lahat, agawin ang kanilang mga gamit-gamit ang dahas, at mag-isa na lamang pumunta sa susunod na palapag kung gugustuhin ito. Dahil dito, marahil ay 100 beses itong mas malakas kaysa sa totoong mundo. Madilim niyang naisip na may itinatagong nakakatakot na lihim si Vicar sa likod ng mabibigat na pintuang yon. Habang nakatitig sa nakasarang pintuan, inisip ng estudyanteng kulay asul ang buhok na malamang ay pinalalakas ng mga batas ng tore ang pisikal na kapangyarihan ni Vicar. Pagkaraan ng 12 oras, lumabas si Vicar sa wasak na courtyard, marahang tumunog ang kanyang mga sapatos sa batong sahig habang unti-unting humuhupa ang alikabok. Mula sa ligtas na bahagi ng gumuhong mga bato, maingat siyang pinagmamasdan ng ibang mga estudyante kabilang si Arthur habang sumisilip sa likod ng sirang pader. Napatingin si Grenell nang may hindi makapaniwala sa bakanteng espasyo sa harap ng wasak na simbahan. Napagtanto niyang tuluyan ng naglaho ang higanteng Bloodwater Plantain Lily Monster. Mag-isang nakatayo si Vicar sa gitna ng lugar nang biglang lumitaw sa mataas na bahagi ang Four-Eyed Flower Fairy Guide. Tinawag nito si Vicar sa pangalan at ibinunyag na binalaan na siya ng ibang mga guide sa itaas na palapag tungkol sa isang baliw na kalahok na sumisira sa mga pagsubok ng tore. Dahil dito nagalit ang Flower Guide, at biglang niyanig ng malakas na pagyanig ang buong courtyard. Dahil sa matinding pag-uga, nagsitakbuhan at nagsisigawan sa takot ang mga estudyante. Ilang sandali pa, sumabog ang lupa at lumitaw mula sa ilalim ng batong sahig ang isang napakalaking bibig na puno ng matutulis na pangil. Nanatiling kalmado si Vicar habang nakatingala sa umuusbong na halimaw. Patuloy na nababasag ang lupa habang sumasabog pa itaas ang madilim na enerhiya at makakapal na baging. Ang Four-Eyed Fairy, na ngayoy kumokontrol sa tunay na halimaw na anyo ng higanteng halaman, ay nagdeklara na doon na magtatapos ang kabayanihang ni Vicar. Ngunit mumisi lamang si Vicar at walang pakialam na binaliwala ang sinabi nito, nang makita ng fairy ang kawalan niya ng takot at nabigla ito. Ginamit niya ito ng pagkakataon, hinugot ni Vicar ang kanyang kumikinang na pulang espada at may kumpiyansang sinabi na simula pa lamang ito. Habang naghahanda siyang lumaban, in-update ng sistema ang kanyang status, nananatili pa rin siyang level 1, ngunit nakakuha siya ng titulong Helldog Slayer, dahil dito, malaki ang itinaas ng kanyang stats, umabot ang kanyang lakas sa 260, stamina sa 269, at agility sa 229, ang resistance at reflexes naman niya ay parehong nasa 1, habang may isa pang nakatagong trait na hindi pa nabubuksan. Nagsimula ang laban sa mabilis at mabibigat na pag-atake, ang sumasabog na enerhiya ay yumanig sa wasak na syudad habang nakikipaglaban si Vicar sa higanteng halimaw na halaman. Sa taas, pinagmamasdan ng Four-Eyed Flower Fairy Guide ang laban ng lubos na nababahala. Mula naman sa kanilang pinagtataguan, hindi makapaniwalang nakatitig ang mga natitirang estudyante.
Napakabilis gumalaw ni Vicker at madali niyang naiwasan ang malalaking baging na ipinapalo ng halimaw. Nalilito ang mga estudyante at hirap maintindihan ang napakataas na antas ng labanang nasasaksihan nila. Kinilala ng sistema ang halimaw bilang ang S-rank Bloodwater Plantain Lily, isang nightmare creature mula sa deep abyss na lumulutang sa mga lawa ng dugo. Napakadelikado nito dahil kahit isang buto lamang nito ay muntik nang magdala sa sangkatauhan sa pagkalipol. Nanatiling kalmado si Vicker habang umiiwas sa isang nakamamatay na baging na muntik nang tumama sa kanyang mukha. Habang pinagmamasdan ng mga nakatagong estudyante ang bawat galaw niya, hindi sila makapaniwalang patuloy siyang nabubuhay at iniisip kung paano niya naiiwasan ang bawat pag-atake. Mas maaga sa loob ng simbahan, naghanda si Vicker ng isang malaking dagwang sako dahil alam niyang sapat na ang laman nito para sa pangangaso. Napansin ni Pendant de Carabia na ang malupit at maingat na paraan ni Vicker ay bagay na bagay sa kanya. Matapos ang kanyang paghahanda, sinuri ni Vicker ang mga item na kinuha niya mula sa mga estudyante. Napansin niya na karamihan sa mga kahon ay mga nakamamatay na mimics, habang ang mga ligtas naman ay nagbibigay lamang ng maliliit na stat candies. Kinilala ng sistema ang isang maliit na bone hoe at oil paper pouch bilang D-rank artifacts. Noong una ay inakala niyang wala itong silbi, ngunit habang sinusuri niya ang murang loot, bigla siyang nagulat. Napagtanto niyang kabilang sa mga item ang isang napakabihirang bagay na hindi niya inaasahang makita. Sa kanyang kamay ay naroon ang isang kumikinang na silver orb. Naalala ni Vicker mula sa mga kwento ng nakaraang mga bayani na ito ay isang napakabihirang hidden item. Tinawag ito ng sistema na silver candy, isang bagay na permanenteng nagpapataas ng ultra-rare reflex stat ng 1 puntos. Habang hawak ang candy, lumitaw ang kumpiyansang ngiti sa mukha ni Vicker. Naisip niya kung masyado ba niyang maagang ginagamit ang kanyang swerte, ngunit handa na siya ngayong harapin ang S-rank monster sa labas. Mula sa gumuhong mga bato, kinakabahang pinagmamasdan ni Grenell ang laban habang pabulong na binabanggit ang pangalan ni Vicker. Sa gitna ng labanan, perpektong tumalon pa atras si Vicker upang maiwasan ang makapal na kumpol ng mga baging. Tulad ng isang acrobat, walang tigil siyang inaatake ng higanteng halaman na sinusubukang durugin siya gamit ang naglalakihang tentacles nito. Mabilis na umatras si Vicker at dumulas sa sahig upang makaiwas sa nakamamatay na kagat mula sa malaking bibig ng halimaw. Lumitaw ang isang mabangis na ngiti sa kanyang mukha habang nararamdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit desperadong hinahangad ng mga nakaraang bayani ang bihirang reflex stat, kahit 1 puntos lamang nito ay lubos nang nagbabago sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Habang itinutulak niya sa sukdulan ang kanyang pandama upang maiwasan ang mga pag-atake, ramdam niya ang napakalaking pagbabago sa reaksyon ng kanyang katawan, dahil sa reflex stat, kusang nakakakilos ang kanyang katawan nang hindi na kailangang mag-isip. Ang kanyang katawan ay kusang gumagawa ng mabilis na desisyon, alam agad kung kailan hahakbang, titigil, o iiwas bago pa man niya mapansin ang panganib. Habang nararanasan ang automatikong pag-iwas na ito, napangisi si Vicker. Ang pagkakaroon ng ganitong likas na instinct sa pakikipaglaban ay parang pandaraya mismo sa isang laban. Mula sa wasak na pader, manghang-manghang pinagmamasdan ng mga estudyante ang laban, pabulong silang nag-uusap sa sobrang pagkabigla dahil hindi nila maintindihan kung paano naiiwasan ni Vicker ang lahat ng pag-atake, para bang kaya nitong hulaan ang galaw ng halimaw bago pa ito kumilos. Sa kabila ng napakabilis niyang galaw, sinabi ng isang estudyante kay Arthur na lalo lamang nagagalit ang halimaw sa tuwing umiiwas ito. Habang paulit-ulit na kumakagat ang napakalaking bibig ng nilalang, nagtataka sila kung paano balak ni Vicker patayin ang matibay na S-rank na halimaw. Nang makakita ng pagkakataon, mataas na tumalon si Vicker sa ibabaw ng nilalang. Habang bumabagsak pababa, nagpakawala siya ng sunod-sunod na malalakas na hiwa gamit ang kanyang pulang aura blade at tinarget ang makapal nitong katawan. Ngunit tanging mga spark lamang ang lumitaw sa matigas nitong balat at nanatiling walang sugat ang halimaw. Nang mapagtanto niyang kulang ang kanyang pag-atake sa piercing power, naging seryoso ang mukha ni Vicker. Agad namang gumanti ang halimaw kaya napilitan siyang umatras at dumulas sa sirang batong sahig upang umiwas. Ipinakita ng sistema ang kanyang level at mga bagong titulo, habang sinusuri ang kanyang stats, napagtanto ni Vicker na imposibleng hiwain ang matigas na balat ng halimaw sa kasalukuyan niyang lakas. Biglang nagsalita si Pendant de Caravia at itinuro ang isang mahalagang detalye. Ipinaliwanag ng artifact na ibang-iba ang halimaw na ito kumpara sa mga nilalang na nakalaban ni Vicker sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi ng Pendant na ang halamang halimaw ay hindi purong lahi mula sa impyerno kundi isang mas mahinang mixed breed lamang.
Ang tunay na uri nito ay lumalaki sa pamamagitan ng pag-inom mula sa mga lawa ng dugo sa underworld. Dahil doon, mas malalaki at mas nakamamatay ang mga purebred kaysa sa nilalang nakaharap nila ngayon. Dahil nakakulong ito sa tuyong lugar na yon, gutom at uhaw na uhaw ang halimaw. Ngunit binalaan pa rin ni Decaravia si Vicar na huwag magpakampante dahil kahit isang gutom na S-rank monster ay nananatiling nakamamatay, napagtanto ni Vicar ang tunay na plano ng mga demonyo. Hindi nila inilagay ang S-rank monster doon upang mapatay kundi bilang imposibleng hadlang na nilikha para magdulot ng desperasyon. Nagbigay si Decaravia ng bagong plano, dahil hindi niya mabasag ang matigas nitong balat, kailangan niyang puntiryahin ang tanging nakamamatay nitong kahinaan, ang malambot na laman sa loob ng bibig nito, ngunit lumalabas lamang ang bahaging iyon kapag ibinubuka ng halimaw ang panga nito upang kumain. Tinanong ni Decaravia kung sapat bang matapang si Vicar upang samantalahin ang napakaliit na pagkakataong yon, na agad naman niya itong naunawaan. Isang walang takot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Vicar habang may kumpiyansa niyang sinabing yun mismo ang dahilan kung bakit siya naghanda ng mga gamit sa simbahan. Mas maaga, nagalit ang fairy guide dahil sa kalmadong ugali ni Vicar, nalilitos ang ngiti nito. Tinanong ng fairy kung bakit napakayabang ng isang tao laban sa isang S-rank monster. Sa sobrang galit, iniutos nito sa halimaw na lunukin ng buo si Vicar, agad namang pinakawalan ng higanteng nilalang ang napakaraming tentacles patungo sa kanya. Habang bumabagsak ang mga tentacles, nakatingala lamang si Vicar ng may kalmadong ngiti, handang isagawa ang kanyang plano. Malakas na ibinagsak ng halimaw ang mga tentacles nito sa lupa, winasak ang batong sahig at nagpalipad ng alikabok at mga tipak ng bato. Habang lumulutang sa gitna ng mga bumabagsak na bato, nanatiling kalmado si Vicar at ginamit ang kanyang impenetrable sacred ring, kinumpirma ng sistema na naka-activate ang storage pocket mode nito. Mula sa storage, inilabas ni Vicar ang duguan na sako na inihanda niya kanina. Sa isang malakas na paghagis, ibinato niya ito ng mataas diretso sa halimaw. Napatitig sa pagkalito ang fairy guide, habang ang mga estudyante sa ibaba ay nanood ng hindi makapaniwala. Hindi nila maintindihan kung bakit naghahagis si Vicar ng dagwang sako sa isang S-rank beast. Dahil sa matinding gutom at amoy ng dugo, ibinuka ng halimaw ang napakalaking bibig nito upang lunukin ang sako kasama ang mga duguan na bahagi ng katawan sa loob nito. Nang makita ang mga nalalaglag na parte ng katawan, saka lamang napagtanto ng mga estudyante na ang nakakatakot na tunog ng paghiwa at pagkapunit ng laman sa simbahan kahapon ay si Vicar pala na hinihiwa ang mga laman. Habang nanginginig ang mga estudyante sa malupit na plano ni Vicar, nanatili naman siyang nakatutok sa laban. Sa gitna ng mga lumilipad na debris, nakita niya ang tunay niyang target na sa wakas ay lumantad na, malalim sa loob ng lalamunan ng halimaw, lampas sa mga pangil at baging nito, naroon ang isang napakalaking kumikinang na kulay ubing mata, iyon ang core ng nilalang at ang nakamamatay nitong kahinaan. Nang mapagtanto ng fairy ang patibong, napasigaw ito sa takot at agad na inutusan ng halimaw na isara ang bibig nito at itago ang mata, ngunit mabilis nitong napagtanto na huli na ang lahat. Mabilis na tumalon si Vicar sa mga gumagalaw na baging at dumiretso patungo sa bibig ng halimaw, habang iniipon ang kanyang pulang enerhiya, inihanda niya ang unang Baskerville sword style upang tamaan ang mahinang bahagi nito. Kasabay ng maliwanag na pulang liwanag, diretsyong isinaksak ni Vicar ang kanyang kamay na nababalutan ng aura sa higanteng kulay ubing mata na nakatago sa lalamunan ng halimaw. Ngunit habang itinutulak niya ang kanyang enerhiya, napakagat siya sa kanyang mga ngipin nang mapagtanto niyang masyadong maikli ang kanyang aura blade. Mabilis niyang sinuri ang sitwasyon, nililimitahan ng tore ang kanyang kapangyarihan kaya masyadong mahina ang kanyang aura, dahil dito, hindi sapat ang haba ng kanyang blade upang maabot ang core sa loob ng higanteng mata. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataon kaya muling ginamit ni Vicar ang storage ng kanyang singsing, mabilis niyang inilabas ang dalawang espada, ang Demonic Balmang at ang Winter Sword Owl, kahit hindi niya espesyalidad ang dual wielding, wala siyang ibang pagpipilian. Pinag-cruise ni Vicar ang dalawang espada at binalot ang mga ito ng malakas niyang pulang aura. Sa nakamamatay na Pocos, pinakawalan niya ang ika-4 na Baskerville sword style, ang Tearing Fang. Isang napakalakas na pulang pagsabog ang sumabog sa loob ng bibig ng halimaw. Dahil sa lakas ng kambal na pag-atake ng espada, tuluyang nadurog sa pira-piraso ang kulay ubing core ng halimaw. Sumabog palabas mula sa bibig ng nilalang ang maitim na dugo at umulan ito sa buong courtyard, nakatago sa likod ng mga debris. Ang basang-basang mga estudyante at ang fairy guide ay nakatitig ng may lubos na pagkabigla sa imposibleng tanawin. Nang huminto ang pag-ulan ng dugo, nakatayong matagumpay si Vicar sa ibabaw ng patay na halimaw na naliligo sa dugo,
Ipinahayag ng sistema na ang level 1 warrior na si Vicar ang kauna-unahang nakapatay ng isang S-rank monster, habang umiiyak sa hindi makapaniwalang pagkabigla ang fairy guide, nagbigay ang sistema ng mga pambihirang gantimpala para sa imposibleng tagumpay na yun.